Nang dumating ang mga Amerikano sa Pilipinas noong taong 1898, isa sa pinakamahalagang patakaran nilang ipinatupad ay ang pagbabago sa sistemang pang-edukasyon. Naniniwala ang Amerika na ang edukasyon ay isang mabisang paraan upang makuha ang tiwala ng mga Pilipino, patahimikin ang damdaming makabayan, at may handa ang bansa sa uri ng pamahalaang gusto nilang itatag. Layunin ng edukasyong Amerikano, gamitin ang edukasyon bilang kasangkapan ng kolonisasyon, turuan ng mga Pilipino ng kultura, tradisyon at wika ng Amerika. Pangalawa, palaganapin ang wikang Ingles bilang medium ng pagtuturo at komunikasyon. Pangatlo, ihanda ang mga Pilipino sa sariling pamamahala sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaalaman sa demokrasya at batas. At panghuli, itaguyod ang modernong agham at teknolohiya upang mapaunlad ang kabuhayan at kalusugan ng bansa. Noong Agosto 1901, dumating ang barkong Thomas mula Amerika na may sakay na higit 500 Amerikano na guro na tinaguri ang Thomasites. Sila ang unang nagpatupad ng sistematikong edukasyon sa ilalim ng pamahalaang Amerikano. Nagtayo ng mga primary school o elementarya at secondary school o high school sa iba't ibang lalawigan. Libre ang edukasyon at bukas sa lahat ng bata, lalaki man o babae. Ito ay malaking kaibahan sa panahon ng mga Kastila, kung saan limitado lamang ang edukasyon para sa mayayaman at sa piling sektor. Pinalawak din ang pagtuturo ng agham, matematika, kasaysayan, economics, at edukasyong pangkalusugan. Ang wikang Ingles ang ginawang pangunahing wika ng pagtuturo. Layunin nitong gawing iisa ang wika ng bansa na binubuo ng iba't ibang etnolinguistikong grupo. Naging mahirap ito sa simula, ngunit unti-unting nasanay ang mga mag-aaral sa paggamit ng English hanggang sa ito ay maging medium ng pamahalaan at kalakalan. Ito rin ang naging paraan ng mga Amerikano upang kontrolin ang kaisipan ng mga Pilipino at gawing mas malapit ang kanilang kultura sa kulturang Amerikano. Upang makapagsanay ng mga Pilipinong guro na papalit sa mga Amerikano, nagtatag sila ng mga normal school. Ang Philippine Normal School ay tinatag noong taong 1901, ngayon ay Philippine Normal University. Dito sinanay ang mga Pilipino upang maging guro at magpatuloy ng misyon ng mga Thomasites. Pinalawak din ng mga Amerikano ang edukasyon sa antas kolehiyo at universidad. Itinatag ang University of the Philippines o UP noong 1908 bilang pangunahing pambansang universidad. Bukod sa UP, nagsimula ring lumago ang mga paaralang bokasyonal at teknikal para sa pagsasanay sa agrikultura, komersyo at industriya. Binigyan ng pagkakataon ng mga piling mag-aaral na mag-aral sa Amerika sa pamamagitan ng pensyonado program kung saan pinopondohan ng pamahalaan ang kanilang pag-aaral upang sila ay makabalik at magsilbi sa bayan. Mga reforma at pagbabago sa edukasyon. Sekularisasyon ng edukasyon. Hindi na kontrolado ng simbahan ang paaralan, taliwas sa panahon ng Espanyol. Ang lahat ng paaralan ay pinapatakbo ng Estado, pagkapantay-pantay sa edukasyon. Babae at lalaki, mayaman o mahirap, ay maaaring mag-aral. Ito ay nagpalawak sa karapatang pantao, praktikal na kurikulum. Bukod sa akademikong asignatura, itinuro rin ang mga kasanayan sa pagsasaka, industriya at kalusugan. Pagpapalaganap ng kalinisan at kalusugan, itinuro sa mga bata ang kahalagaan ng hygiene, sanitation at tamang nutrisyon. Mga bunga ng edukasyong Amerikano, pag-usbong ng wikang Ingles, naging mahalagang wika ng komunikasyon, kalakalan at pamahalaan sa Pilipinas. Pagkakaroon ng bagong elitong edukado, lumitaw ang mga Pilipinong lider tulad ni Manuel Quezon, Sergio Osmeña at Jose Abad Santos na pawang mula sa sistemang edukasyong Amerikano. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalilimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Thank you!